Dalawang grupo. Kasi nga sa sinasabi daw po ni Kardinal, hindi ba? So ngayon tuwan-tuwa sila itong mga magnanakaw na ito. Lalo na yung mga magnanakaw na ito. Ayan, nag-aaway-away na sila, di ba? Kaya ini-insulta pa po tayo ngayon. Hindi ba? Opo, ikaw na yung ninakawan, ikaw na yung talaga naman pong kinukulumbatan ng bilyong piso, trilyong piso. Ngayon, ginagawa ka pang tanga. Ayan, pinag-aaway ka pa. Oo. At tuwan-tuwa sila na akala nila papayag ka, di ba? Papayag ka na sila'y makalusot. Kasi nga ngayon, klaro na po, unti-unting lumilinaw na may mga espesyal lamang na tinutumbok. Yung mga mag-uugnay sa mga ulo ng mga sindikatong ito, yung ulo ng ulupong, doon pinahihinto pa lamang diyan po sa amin sa mga wari-wari, bungsaran pala. Habungsaran pala, di ka na makakasulod. Ibig sabihin, doon palang mga kaibigan sa pintuan, hindi ka na makakapasok. Kasi nga, sinasala na po nila. Hindi ba? Ikaw na nakikinig ngayon, papayag ka ba? Sapin po ng kakulangan ng pera para sa mga beneficiary po ng 4Ps. Yan din po ay dahil sa mga korap. Hindi mo maipagtatanggol ang isang insulto. Hindi mo pwedeng ipagtanggol ang isang insulto sa ating mga kababayan. Insulto po ito inaalisan mo ng dangal ang mga Pilipino. Para bagang magtiis ka kasi yan lang ang kaya mo. Habang kayo siguradong masaya ang Pasko. Magpakahirap para sa mga korap. Bato-bato sa langit ang tamaan. Korap! Uri magagawa po na naghihirap, nagpapagod. Hindi po lamang para sa kanilang mga sarili, girl, sa kanilang mga pamilya, kung hindi po para ho sa mga Para may pambili ulit sila ng kanilang mga mamahaling bag, mamahaling relo. Opo. Magpakahirap para sa mga korap! Talagang sumisigaw na sa word na korap para magising sila. Hoy, gising! Po natin dahil nga mahaba-haba itong ating pagpapaliwanag po sa topic ng Think About It. Para lang ho ninyo mapagtanto, maintindihan at kumbaga po kayo po ay magising sa katotohanan, girl, na sa bawat pagbayad mo ng toll sa ating mga expressway. Tandaan po ninyo, sa bawat pagbayad mo ng mahal na toll sa Skyway, yan po ay dahil sa mga korap. Tandaan din po natin sa bawat po na pagbabayad natin sa mahal na mga terminal fees sa ating paliparan, yan po ay dahil sa mga korap. Yung pong ating pagpila para po sa serbisyong medikal sa mga pagamutan ng pamahalaan, yan po ay dahil sa mga korap. Tandaan din po natin na sa ating pong hirap na makakuha ng benepisyo mula sa PhilHealth, yan po ay dahil sa mga korap. Lagi po nating pakaisipin yan. Nang dahil po sa kanila, kaya po ang bayan na ito ay naghihirap. Anong paliwanag dyan? Pati po doon sa mga walang silid-aralan na mga paaralan. Sa mga bulok na paaralan. Sa kawalan po ng pasilidad sa mga paaralan dahil yan sa mga korap. Yes, at maging ito po mga kapatid ito po ang katotohanan din. Dito po mga kapatid, sa usapin po ng kakulangan ng pera para sa mga beneficiary po ng 4Ps, yan din po ay dahil sa mga korap. Kaya ang title po ng ating Think About It episode ay Magpakahirap para sa mga korap. Bato-bato sa langit ang tamaan. Korap! Diba? Pag nagalit sila, korap sila. Okay. Yung bang ang dami mo nasabing dahilan na dapat isisi natin sa kanila kasi totoo naman. Ngayon, ang taas ng singil ng tubig namin, tas wala kaming tubig dahil din niya sa mga korap. Oo.
Dahil pa rin yun sa kanila. Yung Anyway, mabilis na pagbaha ito sa muna. mga kalsada, dahil pa rin yan sa mga kurap. Opo. Oo. Opo. Good morning po sa lahat. Anong petsa na ngayon? December 3. Wow. Oo. Ilang araw na lang. Eh di 22 days to go na lang. goodness. Pasko na. Pwede bang itulog na lang natin to para pagising mo Pasko na? bagong taon na. Naku, hindi tayo sure. Baka mamaya pag tinulog natin to, tinulog natin tas walang nakulong. Kung pwede lang, gising tayo para mabantayan natin yung issue na yan Opo, ang hirap po, no? May mga tao po na talaga po namang ang Pasko kung maaari lang ay iwasan. May mga tao po naman, yan lang din po ang kanilang hinihintay. Una po, bonus. Yes. 13th month pay actually lang, no? 13th month pay. Pag may sobra, ay may pasalamat po tayo. 13th month pay, katumbas po kung magkano ang sweldo mo buwan-buwan. Kung kasambahay ka na, sweldo ka ng ilang libo, kapag nagkaroon ng isang buwan na dagdag, pasalamat ka na. Pag sobra, magpasalamat ka lalo na. Opo, ang mga walang 13th month pay, well, bagaman ang sinasabi daw po ng batas dapat meron ang lahat ng mga manggagawa pero meron pong mga contractual. Yung mga nasa construction business po usually wala din pong 13th month pay yung mga construction workers. Wala. Ito pong mga taxi driver, wala ka rin 13th month pay. TNBS drivers, wala po yan. So, definitely po, kapag Pasko, usually po ang ating hinihintay ay yung pong biyaya na ating maaring tanggapin kasi hindi maitatanggi sa gitna po ng sinasabing ang dapat na unang dahilan sa ating pong pagdiriwang ay ang pagsilang, Opo, ng ating pong poong may kapal. Yan po para sa mga Katoliko, pero hindi maitatanggi rin po na marami mga bata, ang gusto rin po yung Pasko kasi ito yung aginaldo, di ba? Yes. At tandaan natin ang Pasko hindi lang po para sa mga bata, pati rin po sa mga nakatatanda. Yan okay. So ngayon, Pasko mga kapatid. Nababanggit mo ang Pasko. Noche Buena. Naku, babalik na naman tayo doon. Hindi nyo makakalimutan Ngayon pinagtatanggol pa naman ng palasyo yan. Dalawa pong major broadsheet ang nagkaroon ng editorial tungkol po dito sa sinasabi ni Secretary, pangalan nitong Cristina Roque. Opo, Cristina Roque. Tungkol dito nga sa kontrobersyal at ipinagtatanggol pa ho ng palasyo na 500 pesos po para po sa Noche Buena celebration. Ang pinanggagalingan nito, girl, ang mga soundbite dito ni Secretary, ang sinasabi niya, kung tutuusin, it's really pasok for a family of 4. If you recall, right? It's pasok because the price guide from DTI is it says here, it says na the sample basket covering 4 dishes plus pandesal total 526 pesos. Okay, Christmas ham at 170 pesos. Spaghetti is 78.50, noodles at 30 pesos, and the sauce at 48.50. And the macaroni, Noodles. macaroni salad would cost a total of 152.44. Macaroni noodles at 40 pesos and 95 centavos. How about the mayonnaise? Mayonnaise. Ganito kasi Mayonnaise. magsalita yung mga tita. Madalas sila tumambay. Okay. Nung aking kumare dito sa yung paborito namin, sa Mary Grace. Okay. So ito nga, mare, no? So mayonnaise at 55 pesos yan. And cheese at And the 56 cheese. pesos and 60 centavos. So Oh. yeah, kung tutuusin, it's really pasok for a family of 4. Okay. Sinagot How about naman the ako fruit ng- salad? The fruit salad, yeah. Kaya nga sabi ko, dapat it's 4 putahe, right? Because you have spaghetti na, and then you have macaroni salad, and then Yes. pwede ka magpandesal on the side. Okay. And then, depende pa yan sa inyo. Baka pwede pa kayo mag-orange or soft drinks if you want. Oh my Yeah, like goodness. 500 pesos, Okay. that's an ideal talaga budget for a group of 4 na Okay. pamilya. And Pero if meaning- you're group of 5, magdagdag na kayo. Pero if you're 4 lang, pasok talaga yan. Meaning, you just have to make tiis-tiis if that's all you can afford. Yeah, oo. Kasi di ba nga You uling... cannot ask for garbo because You it's cannot only- afford garbo because you're mahirap So dapat True. talagang 500 pesos ka lang. Pero kami, syempre hindi kami 500 pesos. If you're mahirap, Oo. so you have to be hirap. If you're mahirap, kayo lang yon. I don't know. That was the chismis. Kami, don't expect us na 500 pesos yung Noche Buena namin. Pwede mo pakibatukan ka.
Yan ang wish natin, ano? Ito, ah. Oo. Okay, so kahapon ay nag-grocery nga kami at talagang inalam ko rin. Oo, ito sinasabi po ni Secretary. Totoo naman na meron pong spaghetti pack. Na Actually, 30 pesos? Hindi. Relax ka Ano? lang. Easy ka Teka, lang. spaghetti Kaya noodles, nga, ah. Sa Oo. totoo lang dapat talaga magkaroon ka ng actual na pag-check sa grocery store. Ay, thank you naman. Okay, so totoo mga kapatid. Ito, direct kasi nga po, first of all, I'd like you to know that itong sinasabi po ni Secretary Roque is the fact and the reality that we are We are a poor we are country. a sachet economy. You can only do all of these things and cook all of this putahe through sachet. Oh, yeah. Okay, so Oo. sachet na pala ngayon, direct, no? Ha? Okay, meron pong spaghetti pack na meron pong sauce, pero yung sauce niya, it's so bare. Okay, so meron din siya kasamang noodles. Oh, how much? Okay, the total timbang of this is 900 grams. Oh, yeah. Okay, but if you prefer medyo mas branded, it's 144.75. Oh, kita nyo na. Okay, so, well, ito ho mga kapatid, ano po, ay pawang noodles lamang na meron pong pampalasa na sauce. Okay, sa spaghetti po ito. Yes. Okay, so, anong gagawin mo ngayon para ka makapagluto ng spaghetti? Marunong ka ba magluto ng Eh di spaghetti? syempre magigisa ka, di ba? So, what will you gisa? Eh di ba kailangan mo dyan ng sibuyas? Well, sibuyas. Oo. Pero anong gigisahin mo? Anong gigisahin mo? Hindi sibuyas muna before you put the sauce, right? Before the sauce, kinakailangan mo muna ng ground pork. Oh, yeah. Kasi, Oo. maliban na lamang kung ang spaghetti mo, No ground pork and just hot dog. You can do that naman. Yes, oo. Hindi, Right? Oo. Hindi, ito Opo. Ito nga, depende po naman yan mga kapatid, kung ano ang gusto mong klase na spaghetti. Kapag totoong spaghetti, May ground pork. hindi kakasya yung 500. Oo. Okay? Pero pwede namang M&Ming spaghetti. Ito yung hotdog lang. Okay. Oo. So, aking sinuri din dito, meron din pong, meron din pong may kahalo ng ketchup, yung sauce. Aba. Okay. So, ang pinakamahal actually po ay 144 pesos. Oo. Okay. So, siguro sinasabi po dito ni Secretary ay kung ayaw mo na, kung gusto mo lang makatikim ng lasang spaghetti, ito po iyon. Oo. Kasi bibili ka ng 2 guhit. Gaano kaya karaming 2 guhit na sibuyas? Oo. Kasi di ba ang ngayon, sibuyas, dalawang bibili ka 1/4. Magkano ba ngayon isang kilo? At 300 pesos ngayon. 300. Ang 1/4 niya Oo. magkano? 75 pesos. Oo, Ganon. oo, pwedeng ganon. Pwedeng mas ubus mataas na yung pa. ubus na yung pera mo. So bibili tama, ka mamasahe ka isang pa. isang piraso ng sibuyas. Yan, Tama, correct. di ba? Oo. Bibili ka ng 20 pesos na halaga ng cooking oil. Oo. Tama? Oo, para mo mapagkasya ito. Tama, So bottom line mga kapatid, Bibili ka ng paminta, ganyan. totoo naman po ito. Kumbaga, totoo po na pwede kang makatikim ng lasang spaghetti, pero nagpapanggap lamang siyang spaghetti, pero hindi siya totoong spaghetti para mo mairaos ang iyong Noche Buena na meron kang spaghetti at pwede pa pang samahan nitong salad na binabanggit The ko. macaroni salad. Na macaroni salad. Oo, na mayonnaise lang, no other. Yes, No other pinakuluan mo lang siya, ingredients. tapos opo. Okay. Mayonnaise yan ang lang, bottom oo. line dito. Pero ito ho nga, oo. So tama nga ako. Substandard Noche Buena nga yan. Kasi hindi siya real eh. Sabi mo, hindi siya totoo. Kasi yung totoong spaghetti may ground pork. So ngayon, kung tutuusin, it's really pasok for a family of 4. Pero now we call it the substandard Noche Buena. Okay. Tama, di ba? Kasi Okay. yung macaroni salad na masarap, hindi lang macaroni ang nakalagay. Okay, sige. Nanay So, ko, lalagyan pa ng keso sige. yan. So Oo. I'd like to invite the ICI to investigate this. at gawin yung live streaming. Huwag executive sige. session, ha? O, Hindi, sige. okay. So ito lang po, inalam lang po natin kung pwede ho ba talaga. Sa totoo lang po, pwede, di ba? Pero ito ho yun. So yung nga pong atin ho dito hanggang kailan to ipagtatanggol, di ba? Opo, hindi mo maipagtatanggol ang isang insulto. Hindi mo pwedeng ipagtanggol ang isang insulto sa ating mga kababayan. Insulto po ito Inaalisan mo ng dangal ang mga Pilipino.
Para bagang magtiis ka kasi yan lang ang kaya mo. Habang kayo siguradong masaya ang Pasko. Sorry, kasi kami to mainggit na lang kayo. Kainis. Sige, okay. Andali lang Kung po. tutuusin, it's really pasok. Right? Ang sarap ipasok sa banga ng mga yan Sige. Mga kapatid, okay. Opo. Correct. Opo, para mas malinaw sa mga naiinip ng apot, gusto humakita itong mga to na nakakulong. Ngayon, sir, ito pong affidavit ni Bernardo, dalawa na po ito, no ho? At dito po naman, paano ho ba ang ginagawang investigasyon dito ng DOJ, NBI? Di ho namin alam sa ombudsman. Sa usapin po ng kanya mga binanggit na meron siyang personal knowledge, no? Hindi lang po hearsay. Opo. Halimbawa, muli po, babanggitin ko itong pangalan nitong si Trygive Olaivar. Opo, Opo. wala pa pong wala pa kaming nalalaman na iniimbestigahan po ito o maging yung pong sinasabi ni Senator Lacson na si Adrian Bersamin. Ano po, at maging yung Maynard Ngu, no? Opo, wala pa po ano ho bang proseso dito po sa mga sinasabi po nitong si Bernardo na meron siyang personal knowledge? Okay, tama po kayo, Manong Ted, sa analysis ninyo na since nakapaloob po yan, halimbawa sa affidavit ni Mr. Bernardo, may personal knowledge siya. Pero ang punto po niyan is that enough already? Personal knowledge is strong evidence. However, we have to go into the details that will support and substantiate yung kanyang mga sinasabi. Para sabihin po, let's say, for example, ng isang testigo na itong si Mr. A ay tumanggap ng pera, ganito kalaking pera ang ibinibigay sa kanya, may detalye pa ho na kailangan kunin yan. Kaya po hindi po base lamang dun sa affidavit maaari kang magsampa ng kaso na kaagad. Again, there has to be evidence that will corroborate, magpapatunay doon at susuportahan ang mga inilahad ng testigo. So in this particular case, yes, mentioned yung names, for example, ni Mr. Adrian Bersamin, Trygive Olaivar. Pero yung detalye kung saan, paano, kailan, di ba? Ano ang sirkumstansya ng pagbibigay at pagtatanggap, kung ano mang kasunduan nila, ayan po ay mga bagay na inilalahad at kailangan ilahad pa bago magkaroon ng sapat na ebidensya para magsampa ng kaso as against them. But I understand. Sino ang magtutulak noon na imbestigahan talaga ito? Kasi nga may mga pangamba yung iba na baka may mangyaring takipan na hindi papansinin at walang mag-iimbestiga. Whose obligation na imbestigahan talaga itong mga sinasabi ni Ginoong Bernardo? NBI ba yan? Ombudsman ba yan? Yes, Sino sir. po? Opo. Yes, sir. Ang pagkakala po ng aktwal na ebidensya would be done by yung law enforcement. That would be the NBI or the PNP. Ang Department of Justice po, ang nagiging bahagi niya rito is kapag nag-uusap at nagpupulong ang NBI at ang department, itinuturo at dinadirect po namin sila doon sa direksyon na kung ano yung mga hahanaping ebidensya na kakailanganin natin para dito sa kaso na to, para ito'y tumayo o sakasakali bang ito'y isampa natin sa husgado. So, kung sasabihin po na, for example, may transaksyon na ganito involving these projects, kailangan ungkapin at usisain, alamin kung ano yung mga dokumento, kung may mga dokumento na makapagpapatunay dito. Meron pa ba tayong ibang testigo na makakuha na maaaring sumuporta at tumistigo batay doon sa dokumento. So, yan po ang ginagawa ng NBI. This legwork is being done simultaneously, not only with this case, but with other cases which are undergoing investigation. Opo, kasi po sinasabi dito ni Ginoong Bernardo, cash niyang ibinibigay ang pera, no? So, may cash. Opo, may cash. So, siguro hindi naman natin pwedeng i-anunsyo, di ba, yung actual na ginagawa pong investigasyon kasi nga baka masunog din. Pero yun ang dapat nating asahan na hindi ito pababayaan ng mga investigador para ho magkaroon ng takipan. Ganun, yun po sinasabi ho ninyo, ha? Yes, sir. Yes, sir. Kasi naintindihan ko yung agam-agam ng mga tao. Pero sana po, mabigyan lamang po ng pagkakataon yung ating mga investigador na gawin yung kanilang trabaho na sasabihin ko na ho sa ngayon, hindi ho magiging madali.
Mm-mm. Kasi ang mangyayari nito, kung ang pagbabasihan lamang po ng pagsasampa ng kaso ay yung talaysay na magbabanggit ka ng pangalan, ang mangyayari lang po niyan is kukontrahin lang yan. Parang it's a Opo. question of he said, she said. Sino po ang nagsasabi ng totoo at sino ang mas credible dun sa mga tao na yon. Opo. Opo. Meron ho palang pwede palang mag-apply ng inspection order, no? Kung hindi search warrant. Ito ang ginawa ng NBI kahapon sa 2 condominium daw na pag-aari ni Congressman Zaldico. Pero ano bang kaibahan ng inspection order po at saka search warrant, attorney? At gaano ba kahirap makakuha ng search warrant? I'm not so very particular. I don't have yung specifics no, nung in-apply kung ito'y inspection order. Kasi actually, kahapon ko rin lang ho narinig yan sa mga balita. No? Pero ang alam ko po kasi talaga dyan is search warrant. No? Yung sa search warrant po kasi, medyo meticulous yung proseso na pag-a-apply ng search warrant. Kasi kailangan meron kang deponent no na makakapagbigay ng detalye para basihan para isasagawang search. At ito po ay patungkol sa, let's say for example, in relation to the commission of a crime, no? At isasabihin doon na dito ko nakita ang mga sabihin na natin. Halimbawa, meron kami nakitang natatandaan na may mga armas diyan, no? May mga baril. Ilalahad ang basihan kung bakit mo alam. Hindi ka lang magkikwento na may baril doon. Kailangan ipaliwanag mo sa husgado na kaya ko alam na may baril doon kasi maaring ako'y nandun o nakita ko. All of these things have to be laid down in the application for search warrant. Opo, yung nga po kasi nga nung pumutok po itong skandalong ito, ang presumption ay nag-iimbak ng cash sa kanilang mga condominium, sa mga bahay nila o rest house, itong mga proponents, no? At itong nga pong mga kasama sa skandalong ito. So, ni isang search warrant po, walang aplikasyon ang ating mga otoridad. Nangangahulugan ho na wala silang makuwang testigo na magsasabi na alam nila kung nasan yung pera at kung ba't nila alam yon. Yes, Manong Ted. I mean, I think it is understandable kung itong mga tao na to ay nag-iimbak ng pera sa bahay, kung ito'y tinatago sa likod ng dingding, sa loob ng pader ng isang condominium, ay wala hong ibang makakaalam niyan kung hindi po yung mismong nag-imbak. Okay? So, para sabihin na ito, may suspetsa kami na ito'y tinatago din sa bahay na yan, ay hindi po magiging sapat na batayan para sa husgado na mag-issue ng kahit na anong search warrant. So, kinakailangan po talaga, ito po ay nakalahad mismo sa panuntunan o sa batas natin na ito ang mga requirements kapag dating sa application for search warrant, no? Hindi ho kasi it's a constitutional right to be secure in one's homes. Hindi po basta-basta pwedeng pasukin ng kahit na sino. Opo. Naunawaan po namin kaya nga ito napakaganda rin pong diskusyon para lang humaintindihan ninyo kung bakit, 'di ba? Bakit unlike in other countries, di po ba na may mga aligasyon agad sinasalakay yung mga bahay, nakakakuha ng mga sinasabing kayamanan na nakaw. Sa atin po kasi mahigpit ang panuntunan sa karapatan po ng mga sinuman para puntahan ng mga otoridad ang bahay mo sa talakayin ka ng walang kaukulang court order. Yung inspection order na yan, di ba pa pwedeng gamitin yan? Ngayon pa lamang po sa mga sinasabing proponents, mapuntahan lang po yung kanilang mga lugar o paano po? I have to be very clear on the inspection orders that were issued and who issued them, no? Kasi ayoko magsalita na kung pwede naman palang inspection order, ba't pa tayo mag-a-apply ng search warrant, no? Gusto ko lamang kong linawin din, no, from my end, from the NBI, when I get to talk to them this afternoon, para malaman ko ano naging pagbasihan yan. Kasi kung meron naman pong basihang legal, yung inspection order, hindi maaring gawin po yan dun sa ibang mga pinagdududahan na nag-imbak o nagtago ng pera. Pero Manong Ted, linawin ko lamang po bakit po mahalaga itong mahalaga na may batayan yung pag-search, no, sa isang bahay. Dahil po kung halimbawa po ang search is deemed illegal, kahit na pa po ano ang makita doon, ito po ay inadmissible at hindi pwedeng gamiting ebidensya laban doon sa kung sino man yung nagmamay-ari ng bahay. Opo. Oo nga, no? Kasi nga po, that's the doctrine ng fruit, no? Opo. Yes, sir. Fruit of a poisonous tree. Opo.
The fruit doctrine. Opo. Sige. Ito po si Chacha, mga pahabol pong katanungan. I hope you don't mind po, attorney. Go ahead. Oh. Yes po, Sige attorney. po, sige po. Oo. Meron pong balita tungkol po dito sa dalawang SunWest officials na nagpadala daw po ng surrender feelers. Doon sa mga naunang balita, ang sinasabi po, natatakot daw po sila at wala pang personal na abogado. Meron na po ba kayong ugnayan dito sa PNP, CIDG, kung po pwedeng maging witness itong dalawang SunWest officials na ito? Wala pa po kaming ugnayan pero maaari po nating tingnan yan, no, at alamin natin kung sa CIDG yan kasi ang direct contact po ng Department of Justice is with the NBI. Now, if there are witnesses who na gustong lumantad at gustong makipag-ugnayan po sa amin, ipapaalamin lang po namin din yan with the CIDG kasi pwede na po silang direktang dalhin o puntahan kami para malaman at ma-evaluate natin kung ang sasabihin po nila makakatulong po sa mga kaso o mga investigasyon na sinasagawa natin. So, simula po nung pumutok yung balita na yon na merong mga SunWest officials, wala pa po kayo naririnig from sa NBI na nagbigay po ng initial na impormasyon sa kanila, ang PNP-CIDG, tungkol po dito sa dalawang SunWest officials na ito? Personally, DJ Chacha, wala pa po akong natatanggap na gano'n, no? So, maaari ko pong alamin yan within the day and siguro po sa susunod na ugnayan natin ay maibibigay ko po sa inyo kung ano ang magiging developments po niya. Opo. Sige po. Sirs, ang sabi po ng DFA, hanggang ngayon wala pa rin po daw court order na nagmamandato sa kanila na kansilahin ang pasaporte ni Zaldico. Sino ho ba ang dapat lumakad nun? Hindi, ganito po 'yan. Kung halimbawa po ang balita ko po is that nakapagsampa na po ng kaso laban kay Zaldico ang Office of the Ombudsman. And if I'm not mistaken, this was filed before the Sandigan Bayan. Ang mangyayari po niyan is ang magfa-file po at maglalahad. Hindi po automatic yan, Manong Ted. So there has to be a motion that will be filed by the prosecutors from, let's say, the Office of the Special Prosecutor ng Ombudsman with the Sandigan Bayan Court asking for the cancellation of the passport on the ground na si Ginoong Zaldico ay isa na pong fugitive ngayon. Opo, yung nga po, no? So, trabaho pala ito ng mga prosecutors po ng Ombudsman na maghain ng motion sa Sandigan Bayan para ipakansela ang passport ni Zaldico. Na ngayon po daw, sabi ng DFA, wala pa. No po, wala pa pong ganon. Hindi lang po natin lang. Kasi kung magpa-file naman po ng motion ang prosecution, hindi naman po ikaka-copy furnish ang DFA niyan eh. Ang mapapadala po sa DFA ay yung kautusan ng husgado kung ito po'y pahihintulutan niya yung yung cancellation. Pero kung kayo pong tatanungin, kumbaga, kung ito po'y kaso na nasa sa inyo, gagawin niyo po agad yon, di ba? After po ng paglabas na arrest warrant ng RTC, ng hukuman, no? Once the case is actually, once the information is filed, susundan na po kaagad ng ano yan. Pagkalabas ng warrant, susundan na kaagad po ng application for cancellation. That is the first order of business after the paglalabas po ng arrest warrant. Sige po. So salamat po, Attorney Fadulyon, muli sa inyo pong paliwanag. Ito'y napaka-importante para pahupain po ang aming damdamin sa mga naiinip na nga po para po sa hustisya na ating hinihingi dito po sa mga umano'y nangulimbat sa pera ng bayan. Salamat po, Attorney Richard. Maraming salamat din po, Manong Ted. Maraming salamat po, DJ Chacha, at magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you. Yun ang ating pong paliwanagan. At sana nga po ay nakapagpahupa po sa ating damdamin kung gaano po ito kahirap na prosesong kinakailangan pagdaanan po natin para makamtan natin ang hustisya, pananagutan, and yung nga po restitution sa pagbabalik sa mga nakaw na pera ng bayan. Ay talaga naman. Sandali lang po Ay nako, sa mga nagpapagal po na ating mga suki, muli po good morning sa inyong lahat. Ang ating pong title para po sa ating Think About It. Anong title, girl? Maghirap para sa mga korap! Pakilakas please. Maghirap para sa mga korap! Sana nga po umabot yan. Tayo nga po ay araw-araw na nagpapagod sa ating trabaho. Kaya napakagandang punto, baby girl. Ako naman din kasi ay,
una, no, kapag pinag-uusapan natin ang mga aklat-aklat na ganyan, Oo. opo, Physical ka pa rin. may nagsabi na rin nga sa akin, pati yung aking ate Tere, na yung nga ang kanya pinagkakalibangan din. Oh, baka sa Kindle nagbabasa si Ate Oo, Tere eh. Ano to? kasi It's nga, an app. Kasi nga si ate, dati-rate, mga pocketbooks yan. Oo. Napakarami. Mahilig siya. Mahilig Oo, siya. oo, okay. Pwede siyang umupo ng buong maghapon sa isang sulok, nagbabasa lang. Oo naman, ang sarap naman talaga. Lalo yung mga precious romance, di ba, Ate Tere? Ganun, hindi nga ako nagbibiro. Yan ang aking ate Tere. Oo. So, yung Kindle kasi, para Pwede mo siyang... siyang sit. Tapos minsan isang Libro. buong linggo. Wag mo siyang gambalain doon. Buong Jingle lang magdamag. ang pahinga niya doon. Yun naman talaga. Kaya binabati niya si BJ Cornes at saka ang kanyang mami Maribel Cornes ng Good Morning po. So ngayon pala, ate, panay ang bayad mo ng tax. Opo, and speaking of tax and recto, ibanggitin mo na yung column today ni Jairus Bundok. Naku, ito na mga kapatid. Opo, para Ito po sa mga interesado malaman, ano ho ba ang topic ngayon sa column ng ating pong kaibigan at hinahangaan na si Jairus Bundok? Gusto ko lang sabihin, ito, pwedeng sa diaryo nyo basahin, pwedeng yung sa online basahin, libre. May tax. Walang bayad. No Walang tax ito. Baka nakalimutan nilang i-tax yun. Pero yung kung saan sumusulat, si Okay. attorney, may kinalaman dito sa sinulat ni Kuya Jarius. Kasi Ganun. di ba yung sulat niya for Department of Finance? Okay. O ito sabi niya, Recto signed away PhilHealth 60 billion pesos for flood works. Document shows. Yan po ang title, gotcha column po ito ni Kuya Jarius Bondok. Pwede niyo pong So, hanapin yan sa The Philippine Star Opinion Okay. section. O sige, so sana nga po ay maging katulad po tayo ni Jarius na hindi malilimutin. At nababaon sa isipan ang ginawa sa ating pandarambong sa pera ng PhilHealth. At hindi po'y bahagi po ng ating pong paparating na think about it, na ating sinisikap nga na aabot po bago mag-alas 12 ng tanghali ngayon. Ay, Steph. Opo. Hanggang 10 lang tayo. Opo. Sandali lang ha. Oy, girl, eto lang po. Meron po tayo dito, meron po tayo ditong panawagan po sa mga kaibigan kakilala ni Ginoong Rolando D. Ilagan. Ipinapaalam po sa inyo ang kanyang pong pagpanaw at ang cremation po ay mangyayari on December 6, araw po ng Saturday yan, at 9 o'clock in the morning, dyan po naman sa Loyola. Opo, ito po ay sa Loyola Crematory, dyan po sa Tarlac. At ang pakikiramay po ay galing sa ating himpilan, sa ating programa, at maging kay Ate Dina Aquino. Para po sa mga kaibigan at kakilala po at kamag-anak ni Ginoong Rolando D. Ilagan, ang aming pong taos-pusong pakikiramay. Okay, ang ating pong pabida ay mukha pong kasi nag-aalanganin din po tayo para po dito po sa ating think about it. But anyway, wag ko kayo magtampo kasi nga mga kapatid, sandali lang. Meron pa ho tayo mga importanteng follow-up at magandang balita po sa mga nabiyayaan na po ng tulong mula sa ating mga Happy Anonymous. Meantime po, meron pong advisory na naman ang ating pong mga namumuno dyan sa ICI na iyan. Opo, sa Taguig, ang ating pong schedule today ay dalawa daw po ang haharap, no? Isa pong kongresista from Pasig, si Ginoong Roman Romulo, at si Bulacan 1st District Representative. Gusto ko mapanood ito. Ito pong si Ginoong Danilo Dani Domingo. Di ba ang kanyang moniker ay Dads? Tama ba? Dads, okay. Saan sa Bulacan ito, First District? Ito ho yung epicenter po ng katarantag. Uy, teka naman! Ng kawalang-yaang ito. Oo. Alright. Unfortunately, anong sinasabi ng ICI mo? Ng ICI? Asa na yon? Pakibalik nga po dun sa Ang kanina. sinasabi ay... Ay, nako! Executive session requested. Okay. Yun ang so sabi. it's granted siguro itong Alam mo, executive session. naguguluhan ako talaga sa Ano ba? ICI na yan. Kasi yung mga nauna nilang pinatawag na mga district representative, ang sinabi, yung ICI daw ang nag-offer. Hindi naman sila ang humingi. Yung ICI ang nagtanong, ano gusto nyo, executive or live streaming? Apo. Sabi nga kahapon talaga? ni chairman, di ba? Oo. Alam mo, kaya ayoko ng live streaming dahil dyan eh. Nung sinasabi ni Congressman
Agaraw ba yun ang pangalan niya? Oo, Yung si taga Congressman Agaraw Laguna. ng Laguna na sinasabi niya na hindi niya nga kakilala itong mga diskaya. Si Benjamin Napansin Agaraw. mo ba ang... Hindi, doon sa usapin ng ano yun, Alin yung yun? cellphone. Yung sa cellphone. Pwede bang Ay, namin naku. makita? Hindi pumaya. Oo, sabi Kasi nga daw, magagalit ang asawa. sabi nga, ang Oo. tono nga ni chairman ay, Oo. alam mo, kaya ayoko nga ipa-live stream ito dahil sa mga ganyan. Ay, ganun? Anyway, Oh. so kahapon, Naku, may naalala. nakapanood po naman tayo. Sabi ko, ay salamat, ano ha? Oo. At meron na pong live streaming sa wakas. Pero, kinalaunan, parang napagtanto ko na mukhang may katwiran si chairman. Mm. Kung bakit mas Ayaw niya? nais nila na huwag na natin mapanood. Ano ang kanyang katwiran? Palagay ko lang naman po ito, no? Diba? Kasi nga, mukhang lalabas ang katotohanan kung talagang ano ang kabuluhan sa buhay natin kung meron man nitong ICI na i-teach. Wala. Kasi kahapon, sorry po ito lang po naman ay obserbasyon po nung barbero na akin po nakausap na nanood. Sabi ko nga, huwag kang manonood habang naggugupit ka. Baka magupit mo ang tenga ng iyong customer at makasuhan ka pa. Ha? Kasi, opo, di ba ang inaasahan natin, gaya po ng mga kagalang-galang natin ng mga proponents, mga mambabatas o senador, na kapag may hearing ay pinaghahandaan. Hindi yung pagdating dyan sa iyo, bara-barabay ka lang, o kaya para ka lang nananakot, naninindak, di ba? Wala ka naman palang laman. O kaya ang dating mo, ikaw lang taga-shakedown. Correct. The Shakedown Boys. Okay. Ang pinag-uusapan, distrito ng isang congressman. Oh. At ang issue daw nga, unang-unang issue, bakit ba biglang dumami ang mga projects ng DPWH sa iyong distrito at marami dito ang mga flood control projects? Yun ang issue. Tama. Oo. Although nabanggit yung pangalan niya ng mag-asawang diskaya ni Curly na tumanggap daw ng 9 million pesos na lagay. Alright. So, ang inaasahan natin doon dahil naka-schedule naman ito supposed to be at noon pa po naman po sinasabi yan ni Diskaya na kahit papaano pagharap noong pong mambabatas ay may bala na na-inspeksyon na ng mga investigators ng ICI yung mga project sa kanyang distrito. Hindi pa pala, wala palang ganon. Napansin po ninyo? Napansin nyo? Wala. Yung bang pagdating doon, tatanungin ka lang, tatanungin ka, itong mga proyektong ito sa distrito mo, mga flood control projects, ba't dumami? Ang dami. May ganito, may ganyan, may ganire. Oo. Ano masasabi mo? Hindi ko po alam yan kasi po, alam nyo, DPWH po yan Wala po akong kinalaman dyan. Ang kinalaman ko lang po yung mga local projects po sa amin. Ilan taong ka naging congressman? Sandali po. 9 years po, straight 3 terms. At pagkatapos, hindi na po ako. Kailan ka bumalik? Ito lang pong 2022 hanggang 2025. 2025. Midterm Ganon. elections. Opo. Sinasabi ng mga diskaya na Di raw sila tumanggap ka. makapasok Okay, Oo. tumanggap ka, hindi sila makapasok. Hindi sila makapasok sa lugar mo. Tsaka Kasi tumanggap nga, ka daw ng 9 million Kasi advance nga, may mga payment. contractors na kayo doon. Yan. Hindi ho namin kilala yan Mm-mm. Opo. So, tsaka hindi po akong congressman noon. Hindi ikaw ang congressman. Opo. Wala man lang nagsabi na, sandali lang, sino yung congressman? Very good. Sino? Anak niya! Oo. Nung wala siya sa pwesto, anak niya po Okay. yung congressman. Opo. Oo. So, tinanong siya ni chairman, tumanggap ka ba ng pera mula sa mga diskaya?
Anong inaasahan yung sagot? Ikaw. Correct. Pati yung, Anong inaasahan mong sagot? pati yung tanong kay Mariano. Yung kay Mariano, ano si- yung kanyang bagman daw. Di ba may ganun din? Ito muna, anong sagot? Oh. Hello, kung tumanggap ako, aamin ba ako? Hindi, I mean, ako lang to, Hindi ha? yan. Sorry, hindi ako. Hindi Ako yan. to, Ito. ako to. Ang tanong yung justice. Oo. Ito yung tono ha. Tumanggap ka ba ng pera mula sa mga diskaya? Uy, Sagot, hindi po. hindi po. Hindi po. Hindi po. Atut. Oo. Hindi po. Yes. Okay. Ngayon, yung anak mo, congresswoman dun eh. Oo. I'm sorry, congresswoman dun eh. Mm-mm. Alam niyo po, kung mabait po ako, Mas mabait mas mabait po sa akin yung anak ko. Atut! Atut! Diba? Kaya nga tayo nasadlak sa ganito, madaming mabait dito talaga sa Pilipinas. Sa totoo lang. Diba? Hindi totoo, diba? Opo. Kaya tayo ganito dito eh. Alright. Oo, kaya tayo nagkakanda leche-leche. Ang daming mabait. Oo. Ano si Mariano? Ay, hindi si Mariano, di ba, tinatanong kung nakasalamuha niya sa pagitan ng 2022 Sino at si Mariano? 2025. Yung sinasabi ng mga diskaya na tumanggap daw ng pera na 9 million pesos. Sige. So tinatanong, kilala mo ba yan? Ang sabi na naman niya, hindi na naman niya alam. Hindi niya nga daw maalala kung saan kumpanya nagtatrabaho. Pati di niya maalala kung kailan sila nagkita talaga. Okay. Pero sinasabi niya na meron talaga siyang mga nakakausap. Kung may mga kakilala naman daw talaga siya na mga DPWH engineers doon po sa kanilang distrito. Okay. Nakakausap niya ang ilan pero itinanggi niya na siya'y nakipag-usap po Opo. tungkol sa bidding. And yung nga po dito, ano po, well, sabi nga natin, siguro kaya nga may katwiran sila na hindi po ito i-live stream kasi nga lalabas ang katotohanan, di po ba? Opo. Sorry po sa kakayahan nila na talagang malalimang mag-imbestiga. Kasi nga, schedule ito eh. Ang inaasahan ko kahapon, the fact na meron na ho silang listahan ng from 120 million more or less na project, lumobo ng bilyon yung proyekto sa distrito. And then, ang daming flood control. Sinasabi, wala akong kinalaman dyan, DPWH lang po, ha? Ang may say dyan. Sa lugar mo, as in, wala kang kaalam-alam na ganong karami ang proyekto na national government. Sinasabi niya, hindi po local official ang isang congressman. A congressman, like a senator, is a national official. Diyan po, mga tandaan natin yan, ha? Hindi siya barangay kapitan o mayor o gobernador, ha? Opo. Kaya ang budget ng DPWH national, kasi nga national official ka rin congressman, na dapat mismo doon pa lang sa budget deliberation, alam mo na kung magkano ilalagay sa iyong distrito na pwede mo pang padagdagan, di po ba? Ay, Okay, hindi. ngayon. Nagulat nga ako eh. Ano yun? Nagulat nga daw siya. Na ang laki nga lumaki. na lumaki. Pero may hindi reklamo naman ka? Hindi naman yun ang kung ako yun Oo. nagulat po ako. Justice, na lumaki. Nagreklamo nga ako kasi nga kulang pa daw. Oo. Anyway, sige, so ang akala ko may balak ang dala, di ba? Kasi nga dapat, kung totoong may investigators ka na, halimbawa itong AFP, nagre-report mo na ilan ba itong mga 242. ilan ba itong ghost projects. Sa Bulacan, primarily po, may mga dagdag daw. Oo. So sa akin doon is that, total naman, meron ka ng investigators, naka-schedule yan. O, unahin nyo nga ito kasi harap ito. Ano actual findings doon sa distrito? Diba? Hindi yung ganito karami ang proyekto. Pakialaman mo na nga yan. Oo, sa dulo pakialaman. Pakialaman, anong pakialam? Oo, correct. Oo. O, pakialaman mo na yan, ha? Pakialaman mo na yan, ha? Pakialaman mo na yan. Opo. I mean, with all due respect, kaya din po mag-iisip kay ano ba ang kabuluhan nitong ICI na ito? Baka naman po sa mga susunod na mga pagtatanong nila sa kanilang iimbitahan, ganun din. Binanggit ka ng mga diskaya. Tumanggap ka ba ng pera mula sa kanila? Sasagot ito si Congresswoman. Ano sagot mo? Hindi po. Mabait po ako. Sige.
Eh kung ganun, o sige. Goodbye. Ha? Sige. XOXO. Merry Christmas. Akala ko wala nakapansin. Sabi ko, parang nagkakapi lang sila. Ha? Parang kapihan lang. Okay, sige. Oo. Sandali lang po mga kapatid, ha? Siya ay convener nga po ng Youth Rage Against Corruption, PUP Central na konseho ng mga mag-aaral. Mabuhay ang mga taga-PUP! Mabuhay! Ang ating pong mga mag-aaral at mga profesor at namumuno sa Polytechnic University of the Philippines. Ako po ay proud product Wow. ng PUP. Wow naman talaga. Amoy pa lang alam mo na. Yan ang lagi ko sinasabi. Oo. Sa amoy pa lang alam mo ng produkto ng PUP. Oo. Amoy makabayan. Yan, tama. Correct. Oo. At talagang nag-aalab ang pagmamahal sa bayan. Opo, bago po itong ating good news na manggagaling po kay Brad Jeffrey Scopides. Sa totoo lang, una, dyan sa Luneta, kaya po ganyan na nangyari dyan, na-dribble ang mga organizers. At sorry po, pero trabahong pulis talaga. Trabahong pulis ang ginawa. Kasi una, no? Yung mga organizers, kasi po nagkaroon ng baha sa Luneta nung una na pinahintulutan po na mag-set up mismo sa Quirino Grandstand stage. Kaya organisado. Okay. Alam po natin na dapat kang kumuha ng permit dyan. Yung nga pong pagkakamali ng mga organizers na umasa lang sa sinasabi nila Cesar Chavez tsaka ng mga taga-MMDA na nakausap nila at tsaka ng pulis. Kasi hindi na po sila nakahingi ng permit doon sa National Parks Development Corporation na siyang nangangasiwa sa mismong Luneta environment. Okay? So, nung pong nagkaroon ng unang baha sa Luneta Rally, pinayagan sila at nakapag-set up sila madaling araw pa lang. Kaya po, ang daming nakalahok diyan sa Luneta. Nito pong nagdaan na November 30, dinribble sila. Okay. Ngayon, pumunta ang mga organizers na madaling araw para mag-set up sa entablado ng sound system. Pinagbawalan sila. Ang sabi, alas 4 kayo mag-set up. So, hindi nakapag-set up. Nung alas 4 na, ang sinabi, wala kayong permit. So, kumahog na ho sila maghanap ng permit. Tulog pa yung mayor. Tulog pa yung Chavez. Nung bandang huli, may mga dumarating po, ultimo mga estudyanteng may dalang tambol. Estudyante lang po, ng mga bata pa, menor de edad, pinipigilan ng pulis na makapag-diskarga. Opo, sinasabi, di ba may mga video? Alam niyo ho yun, pipigilan ka muna, patatagalin nila, iinising ka, bandang huli. Papayagan. O sige, diyan kayo, 15 minutes. Oo. Okay. Yeah. May mga naghahatid po ng tubig, mga kakanin, mga biskwit, hindi pinatatawid. Pinipigilan din. So, dinidribble ng dinidribble, hindi pinahihintay hanggang sa ma-discourage, mawala ng... Yung iba po din, nabuiset, nagsi-uwian. Kasi nga, sila sabi, wala kayong permit. Opo, itinataboy sila doon sa liwasang Bonifacio. Doon kayo magngangawa kahit wala kang permit. So nagulo yung organisasyon, na-disorganize sila. Yan ang nangyari dyan. Opo, bagamat ang leksyon dyan, huwag ka nang maniwala sa mga taong ito. Kasi nga sa bandang huli, hihingian ka ng permit. Kumuha ka na ng permit. Tapos, kung ayaw kang bigyan, i-anunsyo natin yan kung bakit. Di po ba? Organize naman sila Di ba? At sila mismo po nangangako ng kaayusan, kagaya na nangyari dati. So dito po, dinribble. Ang hindi dahilan dito, yung nafatig na sila. O dito po, hindi dinribble sila. Opo, nag-style police ang mga police, pati mismo ang local government. Dinribble sila dito. Noong bandang huli, doon na kayo para kahit na wala kayong permit. Hindi po ba? Pinaasa po sila. Dito po sa EDSA, may gawain din pulis. Sa EDSA na po ito, di ba? Nakita ho ninyo, trabahong pulis talaga. Haharangin,
Opo, pagbabawalan. Makikipagdebate ka. And sandali po, tatawag muna kami. Hello, walkie-talkie, 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 Becky 1 to Becky 2, Becky 2. Dali po. Pahihintayin ka lang oras. Oo. Ang init-init. Oo. Hanggat sa mag-init ng ulo mo. Kapag nagwala ka doon, issue ka na sa kanila, di ba? Yes, oo. Baka Sandali po, mapusasang ka pa. Hindi, sandali lang po. Oo. Sandali lang po. Tawagan lang kami kayo, no? Hello, Becky 1 to Becky 2. Becky 2 to Becky 1. Hello, over. Wala pa mong sagot. Oo. Okay. Oo. Di ba trabahong pulis? Gawaing pulis? Yung ganyan? Gawaing pulis? Tama. Hindi po. Yan ang nangyari dyan. Gawaing At pulis, saka mga berya, ganon? May mga entry points. Di ba? May mga entry points na pinigilan. Hindi po ba? Anyway, nangyari na yan. Kaya ngayon, yung iba, tuwan-tuwa. Kasi nga daw po, nag-aaway ang dalawang grupo. Oo, may debate, may pagtatalo. Yung dalawang grupo. Kasi nga, sinasabi daw po ni Cardinal. Hindi ba? So ngayon, tuwan-tuwa sila, itong mga magnanakaw na ito. Lalo na yung mga magnanakaw na ito. Ayan, nag-aaway-aaway na sila, di ba? Kaya ini-insulta pa po tayo ngayon. Hindi ba? Opo, ikaw na yung ninakawan, ikaw na yung talaga naman pong kinukulumbatan ng bilyong piso, trilyong piso. Ngayon, ginagawa ka pang tanga. Ayan, pinag-aaway ka pa. Oo. At tuwan-tuwa sila na akala nila papayag ka, di ba? Papayag ka na sila'y makalusot. Kasi nga ngayon, klaro na po, unti-unting lumilinaw na may mga espesyal lamang na tinutumbok. Yung mga mag-uugnay sa mga ulo ng mga sindikatong ito, yung ulo ng ulupong, doon pinahihinto pa lamang diyan po sa amin sa mga wari-wari. Bungsaran pala. Bungsaran pala, di ka na makakasulod. Ibig sabihin, doon palang mga kaibigan sa pintuan, hindi ka na makakapasok. Kasi nga, sinasala na po nila. Hindi ba? Ikaw na nakikinig ngayon, papayag ka ba? Papayag ka sa ginagawang ito? Hello? Siyempre, hindi. Tayo ba'y magpapakahirap na lang sa mga korap na ito? Dito ay... Magpakahirap para sa mga korap!